Hindi ako magpipreach actually, no? At ang ipapakilala ko lang yung ating speaker at ipapakilala ko rin muna yung kanyang kasama si Brother Sherwin, no? Primary leader din yan, no? Sila naman, of course, hindi bago yung speaker natin, walang iba kundi si Pastor Joy Gutico, yung pastor na kasama natin din madalas, at ang kanilang church ay nasa United Arab Emirates, mayroong nga sa primarily sa Dubai, meron sa Abu Dhabi at sa iba-iba pang mga lugar. Hindi na bago para sa marami sa inyo, si Pastor Joy. At mamaya makakasama rin natin ay makahabol si Pastor Rawawa, yung wife niya. At i-welcome natin ngayon. Let us listen to the word of the Lord through Pastor Joy Gutico. Okay, good afternoon. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Well, it's nice to be back dito po sa Grace Testament Church. Sabi ko nga po kaninang umaga, mas na-excite po akong bumalik kasi may LED na eh. No, the last time I was here, wala pa ngayon. Talagang the Lord is good and the Lord provided you with this LED. Sana all, sabi nga namin, dahil sa Dubai ay ano pa rin kami, hindi naman projector, no? Malaking TV naman po. Pero praise God for your church. No, thank you, Pastor Rafi, for giving me the opportunity to speak once again to your church, dito po sa Grace Testament Church at maging kay Pastora Weng. So I was here last month, para po sa re-encounter naman. No? So sino ba yung mga nasa re-encounter? Nandiyan pa ba kayo? Ha? Marami ho kayo. Salamat. No? So, purihin po ang Panginoon. At kasama ko nga, nabanggit po ni Pastor Rafi, si Brother Sherwin, one of my primary leaders. Galing po kami sa Bacolod dahil aking pong kinasaling isa sa mga miyembro namin. No? Anyway, meron po akong nakita sa isang article, let me share to you, okay? Na meron daw, there are 3 types of people in your life. Okay? So, let me share that. 3 types of people in our life. Okay? Yung unang-una, yung natatawag na the leaf people. Okay? O yung dahon. Yung leaf people, these are people who come into our life for a season. You cannot depend on them because they are weak. Mahina sila. They only come to take what they want. But if the wind comes, they will leave. Iiwan ka niyan. These people love you when things are okay. But when the wind comes, they will leave you. Nandyan lang yan kapag ayos ka. Pero sa totoo, dahon yan. Tingnan mo yung katabi mo kumukhang dahon. Okay? Damo daw. Okay, the second type of people is, natawag natin, the branch people, yung sanga. They are strong, but they break away when life becomes tough. And they cannot handle too much weight. They may stay with you in some seasons, but they will go when it becomes harder. Kapag alam niya may pinagdadaanan ka na, iiwan ka na niyan. No? Alam mo yon, yung nandyan lang yan kasi maraming pwedeng nakikinabang sa'yo. Di ba sabi nga nila yung success is relative. Kapag successful ka, marami kang relative. Tapos mawawala na. So, mga taong binansagang mga sanga. Hindi mo kang sanga. And lastly, the root people. Okay? The root people. These people are very important because they don't do things to be seen. They are supportive even if you go through a difficult time.
Ito yung maaasahan. They will water you or nurture you, and they are not moved by your position. They just love you like that. Ang mga root people. Now, not all people will stay with you. Only the root type of people will stay no matter the season. Tignan mo yung katabi mo kung root people yan. Yung through thick and thin, nandyan siya. Mukhang ugat ba? Okay. Hindi, seriously, sabihin mo, salamat for staying. I'm sure, ikatabi mo, kaibigan mo, or kung sino man. Well, alam niyo ba si Lord, the Lord Jesus experienced to have leaf people, branch people, and even root people. This will be our topic this afternoon, okay? So why people walk away, and this will be my title, Are You Also Going Away? If you have your Bibles with you, John chapter 6, verses 60 to 68. Please open your Bibles in John chapter 6, 60 to 68. Hindi kami nag-uusap ni Pastor Darwin, pero kanina sabi niya, yung passage sa GTC Valenzuela is John chapter 6. Okay? Anyway, John chapter 6, 60 to 68. So, pwede ba tayong tumayo as we give respect in the reading of the Word of God? Follow me silently as I read John chapter 6, 60 to 68. Sabi ho dito, when many of his disciples heard it, they said, "This is a hard saying. Who can listen to it?" But Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, said to them, "Do you take offense at this? That what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are the Spirit of life. But there are some of you who do not believe, for Jesus knew from the beginning who those were who did not believe and who it was who would betray him. And he said, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father." After this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. So Jesus said to the 12, "Do you want to go away as well?" Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. And we believe, and we have believed, and have come to know that you are Holy One of God." May the Lord bless us upon the reading of His Word. Let's pray. Lord, we are grateful for today. Thank you because we have this freedom to study your Word. Lord, anuman po ang mga bagay na nasa puso namin, anuman po ang mga napagdadaanan ng ilan po sa amin narito, salamat dahil alam namin you have something to tell us today. Lord, speak to us in a personal way. You are our teacher. Lord, our hearts are open. Mangusap po kayo, Panginoon, from the wealth of your word. Lord, speak to us. In Jesus' name, amen at amen. Tayo po yung makakaupo na. Okay? Well, we were told from this passage, dito po sa binasa natin, that there are several people who are following Jesus, but for some reason, decided to walk away from the Lord. So ang question, why people walk away from the Lord? Maraming dahilan. And I'm sure, wala naman po sa atin dito, kung tatanungin ko kayo, sino ho ba ang gustong lumayas? Sino ba ang gusto ditong lumayo kay Lord? Wala ho, di ba? Pero aaminin natin, di ba? May darating at darating ang panahon. Sabi nga nila, when the rubber hits the road, may mga times
Na talagang mag-iisip tayo, magdadalawang isip tayo, Lord, tutuloy pa ba ako? Di ba? Hindi ko nga alam, baka iba sa inyo, ayaw niyo magsimba ngayon eh. Salamat, sabi mo sa katabi mo, salamat, nandito ka. Di ba? Kasi we do not know. Yes, you can. If I will ask you yes today, you will agree 100%. And some of us, most of us, we were singing, we were raising our hands kanina, worshiping God. Di ba? Praise God for that. But aminin natin, darating at darating talaga yung panahon na sasabihin natin, Lord, ba't ganito? Di ba? At maaaring maalala natin itong tanong na ito, di ba? Will I walk away from God? And there are reasons from this passage, pag-usapan po natin kasi reality po ito eh. Di ba? Reality ito eh. Let me share to you from this passage reasons why people walk away from God. Okay? Okay, tingnan natin yan. Why people walk away from God? 3 reasons. Number 1, offended. Second, opposed. And third, overwhelmed. The first one, you walk away because you got offended. Ano yung nag-trigger why other disciples mentioned there walk away from Jesus? Verse 60, anong sabi doon? Sabi dito, when many of his disciples, imagine na disciples heard it, they said, this is hard saying. Who can listen to it? But Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, said to them, do you take offense at this? Sa Tagalog, ito ba ay nakatisod sa inyo? Okay? People got offended doon sa sinabi ni Lord. Yung sinabi ni Lord during this time, ang dating medyo masakit. Medyo mabigat sa pandinig. Bakit? Hindi sila sanay na si Lord ay nagsasalita ng ganito. Ang alam nila, si Lord ay nag-i-encourage, pag nagturo, nag-i-inspire, but this time it is different. Or maaring mali lang ang kanilang pandinig. They don't usually hear this from the Lord. Eh ano ba yung issue? Okay? Ang issue dito, kung babasahin natin yung mga previous passages, okay? Ito ang issue. Ang issue, bread of life. Yung tinapay ng buhay. Bakit? Kasi nagtanong sila kay Lord, Lord, paano ba kami maliligtas? Ang sagot ni Lord ganito, you don't have to do anything. I am the bread of life. I am the manna from heaven. Anyone eats this bread, he will live forever. All you have to do is to believe and to receive me. Lord, paano kami maliligtas? Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Kung kakain kayo, kayo'y maliligtas. Kailangan niyo lang maniwala at tanggapin ako. This statement offended them. Why? Because they took it literally, not symbolically. Kaya biglang nagreklamo, siguro usap-usap nila, kakainin natin si Lord. Parang napakahirap naman yan. Na-offend ako. Parang gano'n siguro, di ba? Natalisod ako, no? Kaya nga sabi ng Lord, di ba? This is what? This is a hard saying, no? Sabi niya doon. Well, pag sinabi mong hard saying, meaning inflexible, unpleasant, hard, offensive. Yun ang ibig sabihin. Pero alam nyo, hindi naman po mahirap intindihin eh. Mahirap tanggapin. Sa iba, sabi ko nga, medyo mabagsik ang dating. Mahirap tanggapin. Diba? In fact, nangyari din po ito. In Acts chapter 7, you know Stephen, the first Christian martyr in the scripture, when he spoke and preached the word of God, ano nangyari doon? Diba? People, when they heard the word, they were offended. What happened? They stoned him to death. Violent reaction. Binato siya hanggang mamatay. Bakit? Nasaktan sila no? Doon sa mga katotohanan na sinabi ni Stephen.
Kaya nga ang tanong ko, ikaw ba na-offend sa katotohanan? Ha? Na-offend ka ba? Parang wala akong kausap eh. No? Ha? Na-offend ba kayo sa katotohanan? Ano ang reaction natin kapag alam natin yung totoo ay masakit? Di ba sabi nga nila, truth hurts. Pinagpalit ka na sa iba. Mag-move on ka na. Pero minsan parang, ang hirap mag-move on kung hindi naman naging kayo. Paano paano makaka-move on nun? Yun yung katotohanan. Yun yung masakit. hindi naman naging kayo, paano ka mag-move on? No? Anyway, but going back, listen. Yes, the truth hurts. Why? Because the Bible tells us, okay? The Bible tells us in Hebrews chapter 4, verse 12, for the word of God is alive and active. Sabi doon, sharper than any double-edged sword. It penetrates to the dividing soul and spirit, joints and marrows. It exposes our innermost thoughts and desires. Hebrews chapter 4, verse 12. Okay? Kaya masakit ho talaga. People get offended when the Word of God go against their beliefs and their practice. Nasasaktan tayo kapag ito ay laban sa ating pamamaraan. Di ba? Alam nyo, lalo-lalo na, kung may mga bagay na nakasanayan na natin gawin, yung sa una akala mo tama kasi nakasanayan mo na, pero nang may sumisita sa iyo, doon ka na-offend. Hindi mo matanggap na mali pala. Halimbawa, ganito. Sanay ka ng kumaliwa from 10th Avenue papuntang SM Grand Central. Ngayon, hinuhuli na. At yun nanguhuli, nakatago. Bawal na pala, no? Nakasanayan mo na yun eh. Ngayon bawal na. Pwede mo ba sabihin na, matagal na akong dumadaan dito. O, di ba? Ngayon bawal na. Dati, di ba, ewan ko, no? Hindi ko alam sa Caloocan, Pastora, hindi ko alam sa Caloocan. Dati, okay lang magtapon ng basura. Ngayon, magtapon, pipikapin ng basurero yan, pero ngayon, sa Marikina kasi sa amin, sinesegregate na bago kunin ng basurero yon. Hindi nila kukunin kapag hindi naka-segregate. Ewan ko dito sa Caloocan, maganda dito di ba? Ang mayor niya madaling malapitan no? Di ba? Yung dati minsan, hagis mo na yung basura sa ilog, di ba? Okay na yun Palayuan pa kayo Woo! Ngayon bawal na, tinataasan na nga, di ba? Hindi porket nakasanayan na, tama. Di ba? Halimbawa, maaaring nakasanayan mo na hindi magbayad ng utang. May mo sa katabi mo, ikaw topic dito. Baka naman nakasanayan mo na maging late sa church. Ano sasabihin mo? Yung leader ko nga late Basta ang basis ng ang pamantayan ko yung leader ko. Parang kasalanan, di ba? Sa iba, hindi siya matatawag na kasalanan habang walang sumisita o hanggang hindi nabibisto. Pero once you're confronted, doon ka na ma-offend. Doon ka na magdadahilan. Ginagawa rin naman ng iba, pastor. Hindi porket ginagawa ng iba, hindi porket ginagawa ng nakakarami, tama na sila. Hindi sa lahat ng panahon, majority wins. Okay? Now, alam natin yung issue ng
soggy bill, di ba? LGBT. Okay? Maingay sila. But hindi porket maingay at marami sila, tama sila. Ang pamantayan pa rin natin ay ang salita ng Diyos. Don't get me wrong, we love them, I love them. We have people in the church like them, they attend our church. We accept them. We pray for them. We journey with them. And praise God, marami na po ang naboborn again sa kanila sa Dubai. See? Palakpakan natin ang Panginoon. Ibig sabihin, you always go back to the Word of God. Yun yung pamantayan natin eh. Oo, sabihin mo maingay. Sabihin mo nag-iisa ka na lang tama. Pero as long as you are siding on the truth of God, you will always be on the right side. Amen? So hindi porket nakasanayan, tama. Okay? Parang masakit talaga, pero yun yung katotohanan. Di ba? Alam nyo, minsan, kasi nung mga kasagsagan ng COVID, di ba, nagsisimbahay kayo, kami rin nagsisimbahay sa Dubai. So, halos ilang taon yun, no? Mga 1 or 2 years. Syempre, during those times, marami kami na-invite na VIPs. Kasi alam niyo naman sa Dubai, sa UAE, magkakasama sa bahay yan eh. Umuupa sa mga partition, sa isang bahay, halimbawa, 10 sila. So kapag may Christian doon, simbahay muna tayo, nasa loob lang naman tayo. So ganun ginagawa namin, iniimbita lahat during our simbahay. And one of our experiences, yung isang primary leader ko, sabi niya, Kuya, manood muna tayo, may simbahay po kami. O sige. So after nila mag-lunch, nanood sila. At that time, I was the speaker. So kinikwento lang niya sa akin. And nung panahon niyo, ang sermon ko, medyo naglilin about yung nagli-live-in. At maraming ganyan sa abroad. No? So, medyo hinagingan ko yung, of course, kung ano sinasabi ng Diyos sa mga nagsasama na hindi kasal. Abay, sabi niya, nung una nag-i-enjoy pa siya eh. Pero nung narinig niya na yun, sabi niya, tindi ng pastor mo ha. Sabay walk out, sinarado yung pinto. Hindi ko naman siya kakilala. Kita niyo yun, di ba? Masakit talaga pag may... Alam niyo, masakit kapag yung katotohanan eh. Ito naman sa church namin, siguro nangyayari rin sa inyo. Doon po sa Dubai, merong 4 times ako nagpipreach every weekend. So pag nag-preach ako, isang sermon lang yon. Okay? Isang sermon lang. Now, on the third congregation nag-speak ako, ito yung feedback sa akin ng primary leader ko doon. Sabi niya, Pastor, hindi na ako nagsisimba si ganyan-ganyan. Ko, bakit? Kasi daw one time, nung nag-speak po kayo, pinapatamaan daw niyo siya. Ha? Opo. Galit na galit, inaway yung asawa. Hindi na daw sila babalik. Bakit? Sinisingle out niyo daw siya. Sabi ko, 3 sermon yun, pare-pareho. Buti sana, kung ganito sinabi ko, merong isang tao dito. Pa-church pa. Pero ang buhay, sablay. Buti sana ganun ginawa ko. Pare-pareho yung sermon ko eh. Alam niyo yun, tingnan niyo how God will talk to you personally. Siyempre, yung mga VIPs, ganun din, yung mga bisita. May inimbita yung isang primary leader ko, nagsasalita ako, habang katabi niya, sabi niya, may kinikwento ka ba sa pastor mo tungkol sa akin? Okay, bakit? Ako yung kinakausap niya eh. Ako yung kinakausap niya. Alam niyo, sabi ko nga, hindi ko kayo kakilala eh. Pero pag nangusap ang salita ng Diyos, minsan masakit po. Hindi, minsan madalas masakit eh. Di ba? Nakikita ko nga sa inyo, umiilag eh. Parang tumama doon sa kabila eh. Di ba? Kaya minsan we feel na we get offended. Yes, the truth hurts, but the truth will set us free. Right? Again, hindi po sa mahirap intindihin, pero mahirap po talagang tanggapin. Okay?
Ipapakita ko sa inyo. Surgeon scalpel, okay? Yan. Alam ng marami sa atin yan. A surgeon's scalpel cuts us in order to cure us. And the truth of the scriptures hurts us in order to heal us. Don't get offended. When your pastors, when your leader confront you prayerfully, okay, don't get offended. It's not for us. That's for you. It's all about love. Right? So people walk away because they get offended. No. Question, are you also going away? Second, why people go away? Okay. Opposed. Okay. They are opposed. Verse 64, pakibalik yan. It says, but there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who those were who did not believe and who it was who would betray him. Sadly, not all people who follow Jesus actually believe in Jesus. They walk away because they are unbelievers. Di ba multitudes nga ang tawag sa kanila, crowd. Pero makikita mo, for example, when Jesus was being crucified, nasaan na yung multitudes? Pero ito, disciples ang binanggit dito eh. Malalaman mo kung sino talaga yung sincere na sumusunod kay Lord. No? Kaya nga, if you will go back sa sa John chapter 5, you remember when Jesus fed the 5,000? Yun nga sabi ko, yung 5,000 na wala nung ang Panginoon was being crucified. Doon mo malalaman yung intention ng mga yun eh. Ang alam nyo, intention nila, yung dami, kasi pinalamon ni Lord lahat yun eh. No? Hindi lang yung mga men kasama na yung mga bata at babae. Pero, ba't nawala sila? Ibig sabihin, isa lang ang interest nila. Ano? Yung miracle ni Lord, tsaka ayuda. Di ba? Gusto lang talaga kumain eh. Pero nung kailangan na ni Lord ng support, wala na sila. No? Hindi mo na makita. Binigay na ni Lord lahat, tapos sa bandang huli, hindi mo rin pala iboboto si Lord. It's not about Jesus Himself. Yung gusto mo lang, yung ikaw lang yung nakikinabang. Sila lang yung nakikinabang. Ang tawag dito, yung mga shallow followers. They were only after their personal interests. Pag pinag-usapan na yung commitment, diyan na malalaman. Kasi commitment is a big word. Okay? And sometimes, tayo bilang mga Christians, we act and we behave like unbelievers. Ang tawag doon, mga unbelieving believers. I think this is the problem of modern Christianity. Self-centeredness. Aminin natin, marami sa atin dito, we came to know Jesus because we have certain needs, right? Marahil yung iba sa atin dito, nakilala mo si Lord because during that time, you remember the day when you have so many problems, someone invited you, someone prayed for you, and that was the beginning of your journey with Jesus. Some of you came to know the Lord kasi maaring may sakit ka. Lumapit ka kay Lord. May sakit ang magulang, may sakit ang anak, meron nag-pray, gumaling. Because of that, you started your journey with Jesus. Some of you, lubog sa utang. Ang dami mong utang. May nag-pray sa'yo. Nakaahon ka. Yung negosyo pabagsak. Nakaalala mong tumawag sa Diyos. The Lord heard your prayers. Inahon ng Diyos ang negosyo mo. And so on and so forth. Most of us came to know God because of a certain need. Praise God for that, right? Totoo yan. Ginagamit ng Diyos talaga yan. Di ba? Ginagamit niya yan. But, listen, we need to
outgrow our need-orientedness. Ulitin ko ha. Let us outgrow our need-orientedness. Ibig sabihin, yung tendency nung need-oriented, yung parang ba ang relationship nakasenter sa iyo, hindi na kay Lord. Ikaw lang lagi. Ang church dapat pinaglilingkuran ako. Sa akin umiikot ang mundo. Dapat tinutugon ang pangangailangan ko. It's all about me. Ako lang. So on and so forth. Remember, in the Garden of Eden, Satan did not tempt Adam and Eve to worship him. Hindi niya tinukso si Adan at si Eva. Adan, Eva, sambahin niyo ako. No. Hindi yon. Okay? He tempted Adam and Eve na sambahin nila ang sarili nila. Yun. Pursue your rights. Fight for your preferences. Fight for your choices. Sundin nyo ang gusto nyo. The greatest danger in life is not demon possession, but self-possession. Kaya ito ang nangyayari. Kapag hindi tayo napagbigyan ng Diyos sa gusto natin, doon papasok na pwede tayong magtampo sa Kanya. Di ba? Yung alam mong hiningi mo kay Lord na all the while akala mo maganda na lahat eh. And then, it was not granted. Kaya nga sabi ko, you may be okay today, but there is something that you're asking God for, pero hindi binigay ng Diyos. Diyan papasok, Lord, bakit? Di ba? Imagine mo, pinagplanuhan mo na lahat. Lahat lumuhod na sa'yo, nag-propose na. Di ba? Everyone excited, biglang nagkahiwalay. Nangyayari yun, ha? Yung halos lahat kayo ready na. Papunta na kayo sa ibang bansa. Tapos may mga pangyayari na hindi nyo na alam nyo, hindi yung negosyo ayos na sana. Pero hindi lahat nangyari ayon sa mga plano natin. Kaya doon papasok yung masakit because God is opposing our plans. So ano mangyayari? Siyempre masakit yun. Lalo na kung sinasabi mo, Lord, binigay ko naman lahat eh. Diba? Alam mo naman, Lord, yun. Wala akong, hindi ako naging madamot, Lord. Yung nga, pwede mo na isipin yun, di ba? Yan na, dyan na papasok yung, hindi naman kaagad mawawala eh. Dahan-dahan mawawala yan, di ba? So, yayain ka, bro, church tayo. Simbahin mo na ako. Diba? Bakit? Pas mo na. O bro, SOL tayo ha. May SOL. Pas mo na ako, SOL. Okay. Bro, may life group. Hindi mo na ako. Dahan-dahan yan. Bro, hanapin mo ako. Nawala na. Dahan-dahan niya, hindi ka agad mawawala yan. Kaya pakiramdaman nyo. Pakiramdaman nyo. Baka yung katabi nyo, nandyan yan, bukas wala. Baka, sabi mo, salamat, nagbalik loob ka. Kasi hindi naman natin alam eh. Alam mo naman, may mga tendency tayo na ang dali natin mag-judge, di ba? Uy, wala si ano. Bakit? Yun na nga, love life. Ano, di ba? Pero ang katotohanan, yung pain is real. I do not know kung na-share ko na to Many years ago, nag-consider kaming family sa Canada. Kasi nakarating po ako doon, and I tested the water. We prayed about it. Sabi ng church, punta kayo dito, we'll take care of you. So pinag-pray namin, sabi ko, uwi muna ako. Papaalam ako, tas lahat, ipe-prepare namin. So, siyempre, pinag-pray namin yun. Mga anak ko, prepare talaga kami. Yan yung may bahay ko, asawa ko dumating na. No? So,
Nag-prepare kami, talagang pinipipray namin yung bandera pa kaming Canada, talagang pinipipray namin lahat yun. Nag-raise ako ng funds, inabot ko yung talaga, lampas-lampas pa yung pondo namin. Yung support, grabe. Talagang direction namin, Canada na. All the requirements, sinabmit ko yun. Kompleto yun. May backup pa ng mga government sa Canada. Kaya yung schedule ng interview ko sa embassy, ganito ang faith ko. Pupunta ako doon para kunin ko lang yung visa. Ganun katindi. Kasi kumpleto na eh. So ito na. Ito na, no? Dumating na yung araw na yun. Sa Makati po yung Canadian Embassy. Siyempre, naka-coat and tie, di ba? Ganun, kumpleto yan. So, schedule pa ako. Kasi kumpiyansa po ako eh. Kung tinawag na yung pangalan ko. Few questions. Lo and behold, denied. Kinukurot ko yung sarili ko kasi alam ko, sabi ko, panaginip lang to eh. Deny. Alam mo yung sakit. Parang bumagsak sa akin yung... Nakatira po kami sa Kamuning, ha? Makati yun. Gusto kong lakarin, Makati to Kamuning. Gusto kong parusahan yung sarili ko eh. Yung mag-iisip kang ganyan, di ba? Sabi ko, Lord, bakit, Lord? Nung nalaman ko na medyo malayo, sumakay na rin po ako ng bus, no? Pero ang sinakyan ko po, hindi aircon. Yung talagang yung sabi ko, sana Lord, sa ibabaw, para talagang traffic at magtagal pa ako. So pag uwi ko sa bahay, sabi ko, na-deny. Siyempre, iyakan yung mga bata. Ako, kaya kong harapin yun eh. Ang mahirap harapin yung ganito, yung mga kaibigan, anong nangyari? Yun yung mahirap harapin. Ilan yun? Buong simbahan yun, nag-pray sa'yo. Di ba? Anong nangyari? Di ba sabi mo, kalooban na ni Lord yan? Parang wala kang mukhang iyaharap. Buti na lang yung mga panahon yun, wala pang Facebook. Kasi kung may Facebook, sigurado, wala na po ako sa Facebook during that time. Sa sobrang hiya po talaga. Ang sakit po talaga, the pain is real. Okay? Totoo po yan. And syempre, my wife was working during that time, nag-resign, pero she was able to go back after that. So sabi talaga ng Lord, dito muna tayo. Time na yung madilim talaga, hindi mo alam, di ba? Magtatanong ka eh. Kasi you were rejected, your plans were rejected. But 3 years after, siyempre, balik po ako dun sa aking pinagpapastoran. 3 years after, I met someone from Canada, a pastor. Usap kami, sabi ko, doon ka pala. Kwentuhan kami. Sabi ko, pupunta rin sana ako doon eh. Talaga, saan ka doon? So sinabi ko yung area. Talaga? Dapat doon ka ba? Nako, sabi niya, na-spare ka ng Diyos. Bakit? Yung pastor doon, wala na. Yung simbahan na wala na. Oh, praise God. Diba? Siguro kung pinilit ko yon, baka nag-TNT na ako doon eh. Diba? But see how God protected us? And one reason why God is opposing your plan, He wants to protect you. God wants to preserve you. Sino sa atin dito, masaya na hindi kayo nagkatuluyan ng ex mo? Parang nagdidiwang kayo talaga, di ba? No, but kidding aside, di ba? Yes, sabi ko nga, you may feel hurt. Kasi pwede mo sabihin, Lord, binigay ko naman lahat eh. Alam mo naman kung ano yung pagdating sa'yo, Lord, bigay talaga ako eh. Bakit naman di mo ako pinagbigyan dito? Totoo yun eh. But at the end of the day, you have to see the bigger picture. Yes, masakit. It's hard to accept. But you just have to wait. Sabi nga, you have to trust the process. Mabagal man yung progress as long as you are in the right process. So if you are in the right path, just keep on going. Okay? Just keep on going. Because kahit mapunta ako sa Canada,
mapunta ako ng Dubai, doon pala ako dadalhin ng Lord. And then, ang plano ng Lord now, churches are being planted. Glory to God in the highest. We are ministering to people. Yung pala ang gusto ni Lord doon. Kaya minsan nagkakape ako doon sa Tim Hortons. Sabi ng mga taga-Canada, mas masarap ang kape dito sa Tim Hortons, sa Canada. Sabi ko, di mas masarap dito. And then we started churches here as well. Oh, glory to God. Yung pala ang plano ng Diyos. Hallelujah. Buti na lang, hindi ako lumayo, di ba? Kasi ang dali magtampo eh. Di ba? Ang dali, sa'yo na yan, life group mo, Lord. Sa'yo na yan. Di ba? Pwede, ang dali magtampo eh. But salamat kay Lord, no? His ways are higher than your ways. His thoughts are higher than our thoughts. Mapunta ka sa Canada, Dubai, sa Pilipinas, as long as you are living at the center of God's will, that is the best and safest place in the world. Yung pa rin yung panalo. Di ba? Kaya, how do you feel right now? Feeling mo ba na parang hindi ito yung para sa'yo? Hindi siya para sa'yo? Ang laban na ito? Don't walk away. Just keep on going. Lastly, people got offended because they're opposed. Okay? Offended, and lastly, overwhelmed. Verses 6 to 6, it says there, After this, many of his disciples turned back and no longer walk with him. See, disciples, disciples. Those who left were disciples already. And they were many. Hindi lang few, marami sila. Like what I've said, ang description ng Bible, multitude, crowd, around 10,000 people. So imagine from those number of people, naging 12 na. Okay? Nang Judas pa nga yung isa di ba? Bakit? Kasi hindi nila maunawaan yung lalim. Yung lalim na gustong ituro ng Diyos sa kanila Probably, napagod din sila sa kakasunod kay Lord. Di ba? Maya si Lord, He will visit one place and go to another place. Siguro, hindi na rin nila nakayanan yun Sabi ni Lord, because you are my servants must be where I am, according to John chapter 12. So, napagod din sila. Hindi nila kinaya yung powers, no? May kasi matalinhaga ang mga pagtuturo ng Diyos. Ito yung, sabi ko nga, listen, ito yung hindi maunawa ng ibang Christians. Madalas, we have this mentality na kapag sumunod tayo kay Lord, panay blessings lang. Wala nang mga challenges. Sino sa atin dito, noong nag-decide ka na, yung the more na sumusunod ka kay Lord, mas tumitindi ang mga challenges. Di ba? Yung para bang, Lord, nagko-commit na ako sa iyo, ba't mas lumalalim, mas tumitindi? No? Ganun talaga Hindi ko alam kung nabalitaan nyo yung namatay na Pilipino na yung umakyat sa Mount Everest. Sinusundan ko yung kwentong yun Ano pala, yung Mount Everest, yung pinakamataas na bundok sa buong mundo, kung ikaw pala ay magtatangkang umakyat doon, ang gagastusin mo, around 6 million pesos per person. Bakit? Babayaran mo yung guide, babayaran mo yung permit, ang dami. 6 million pesos per person. Sabi ko, ang tindi Yun yung cost para makaakyat ka doon sa pinakamataas na bundok. Ngayon, siyempre, yung sinabi yun, nung namatay yung Pilipino, binasa ko yung mga ang daming basher no? Ano naman kasi mapapala, ganun no? Ano naman kasi mapapala kung maakyat mo yan, ganun. So,
Tapos, yung isa, di ba, 6 million, di ba? Ibibili ko na lang ng Toyota Fortuner yan. Paano mga ganun? Iba yung mga tao talaga eh, di ba? Tapos yung iba naman, impressive, ganun. Passion, it's all about passion. But you know, tinignan ko kung bakit siya umakyat. Kasi nga, gusto niya, it's about it's about cancer awareness for children. Because April is cancer awareness for children. So yun yung isa sa mga gusto niyang gawin. At hindi, di ba, ganun kahalaga? Gagawin mo lahat yun, no? Ngayon, ganun din tayo kapag sumunod kay Lord. Pag sumunod kay Lord, high cost. Okay? Talagang, hindi to, sabi ko nga, hindi to pwede yung petiks-petiks ka eh. High cost ito, kaya nga, sasabihin sa'yo ng iba, pagsamba mo ba kailangan linggo-linggo? Hindi nila kaya yun eh. Hindi nila maintindihan eh. Parang yung mga umaakit, hindi natin maunawaan yun eh. Ba't sila ginagawa yun eh? Sasabihin na, ba't kailangan? Sabihin, magulang mo, ba't ka kailangan mag-life group linggo-linggo? Hindi ba pwede once a month yan? Baka lumampas ka na sa langit. Di ba mga ganun, di ba, no? Ba't kailangan ka mag-devotion linggo-linggo? Oh. May mga ganun na, hindi iniisip nila, di ba? Parang, iniisip natin, pag sumali ka dyan sa Grace Testament Church, mawawala ang kalayaan mo. Ganun, di ba? Magdidibo ka araw-araw. Pag Sunday, hanapin ka ng leader mo kung nag-church ka. Hanapin ka niyang ganyan. Tapos mag-i-invite ka pa every Sunday. Tapos every week magla-live group ka. Hindi lang yun. Tingnan mo sa live group, i-open mo yung buhay mo. Yung mga pinagdadaanan mo. I-open mo yan. Yung parang hirap nun, di ba? Hindi lang yun. Dapat may ministry ka. Magsaserve ka kay Lord dapat. Parang napaka-hirap nun, no? At ito pa, sasabihin pa sa'yo, mahalin mo yung kaaway mo. Di ba? Yun yung matindi doon, yun yung mahirap na eh, no? Kaya hindi nila maunawaan. Ngayon, listen, kung iisipin mo na requirements yan, talagang mahirap gawin. You will be overwhelmed. Remember, when we serve God, it should not be overwhelming, it should be overflowing. It should be overflowing. We do all these things out of our love to God. Kaya minsan iniisip natin, di ba? Sa sobrang busy mo, ma-overwhelm ka talaga. Imagine mo, Sunday, dito ka, whole day, no? Sumasayaw ka dito, tapos sa ministry mo, pagkatapos ikaw yung tagalabas ng motor. May ganun ministry ba? Ikaw maglalabas ng motor. Pero bang ganun? Ang daming motor kasi. Kala ko may ministry. Nakita ko si Pastor Jonathan, kala ko yung ministry niya, nilalabas siya isang motor. Number 5. Ito, number 5. Kanya-kanya labas pala. No? Pwede gawin. Pero ganun, nakakapagod yun kung ikaw lahat. Kaya isipin mo, nakakapagod. Sino ba hindi ma-overwhelm? Tapos ma-realize mo, may mga asungot din sa buhay mo. Dagdag pa yun. Tapos ma-realize mo, nga pala. Wala pa pala akong love life. Isa pa yun, di ba? So overwhelming talaga. Kaya mangyayari, listen, ayaw mo na. Ang hirap pala. I did not sign for this. Naks. Pwede ka nun, di ba? So it's easy for you to walk away. Pag pagod, magpahinga. Kami mga pastor, napapagod po kami. Ang sagot dyan, pahinga. Di ba? Yes, it may be overwhelming. Di ba? Ano sabi ni Jesus? After this, many of the disciples, turned back and no longer walk within. Verse 67. Bro, paki-slide. Ano sabi doon? Sa verse 67. So Jesus, said to the 12, do you want to go away as well? Kasi umalis na eh. And then, nung umalis na, nakita ni Lord, nag-aalisan na. Tumingin siya sa 12, sabi niya, gusto niyo sumunod?
It's a serious question. And then ano sabi ni Peter? Peter's response is extremely practical and very logical. Verse 68, ano sabi niya? Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have believed and have come to know that you are the Holy One of God. As if he was saying, Lord, why turn our back from you? What is life without you? It's like that. Ba't pa kami lalayo? Ba't ka pa lalayo? Alam niyo, mas mahirap kalaban ng Diyos kaysa kalaban ng demonyo. Diba? Pag kalaban mo ang demonyo, kakampi mo ang Diyos eh. Pero pag nilabanan mo ang Diyos, sino kakampi mo? Kaya saan ka pa? And that's why he was testing the disciples. Gusto niyo sumama? Sabi ni Peter, Lord, ano na lang ang buhay kung hindi ka namin kasama? Are you feeling overwhelmed? I can relate. Nakakapagod. And yun yung reality di ba? But it's that reason for you to stop and to say, Lord, it's over. Okay? And let me share to you, there are 3 habits that will move you from overwhelmed to overflowing. Okay? Number 1, I want you to stay connected to Jesus every day. And you know this, the Bible tells us very clear, John 15:5, ito pa rin. This is still basic, but this is very important. Anong sabi ng Bible? Sabi ni Lord, I am the vine, you are the branches. If you stay joined to me, and I stay joined to you, then you will produce lots of fruit, but you cannot do anything without me. See? It's not a secret. If you want to stay put, stay connected. Second, stop complaining. Start being grateful. Amen? Philippians chapter 2, verse 14, do everything without complaining and arguing. Alam naman natin, when we complain, di ba? Minsan iniisip mo, di ba, bakit hindi lumalago yung life group ko? Bakit hindi ako binibless ni Lord? Yan, mga ganun. Bakit hanggang ngayon, ganito pa? And just be grateful. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit yung trabaho ninyo na gusto niyo na lumipat, may mga tao rin na humahangad sa trabaho na meron kayo ngayon. Yung mga kotse na meron kayo at gusto nyo palitan, yung kotse nyo, may mga taong humahangad, nangangarap na magkaroon ng kotse na meron ka. So just learn how to be grateful. And lastly, stop comparing and start being content. The Bible tells us it's better to be content with what little you have, otherwise, you will always be struggling for more, and that is like chasing the wind. So stop comparing, lalo na sa social media. Pag nakita mo yung mga high school batchmates mo, may mga asawa na, ikaw wala pa. May proposal, sana all, ganun kadalang lagi. Talaga naman, hindi mo alam. Pinopost nila pero malungkot sila sa buhay. Maaring wala ka nun pero masaya ka kasi may Lord ka eh. Di ba? If you start comparing yourself with others, you will begin to complain. 3 things. So that from overwhelmed to overflowing, what you have. I'm not saying kapag kontento na tayo, hindi na tayo mangangarap. No. Ibig sabihin, it simply means you don't need more in order to be happy. Don't walk away. Let me close with this story. Merong magkapatid na lalaki, in a certain barangay, parehong magnanakaw ng tupa. Thief of a sheep. Nawawala ang mga tupa. Di nila alam. Yung pala itong magkapatid na ito, nagnanakaw ng tupa. Finally, nahuli. Nahuli ito. Tuwan-tuwa ang buong barangay.
nung nahuli sila, nagdesisyon ang mga kabaranggayan para parusahan yung dalawa, lagyan natin, tatuan natin sa noo ng ST. Sheep thief. Ilalagay dito ST. Okay? Para they will be exposed and they will put to shame. Para ikahiya, talaga mapapahiya sila. Imagine may ST dito. Oh. Yun ang ginawa sa kanila. Okay? Ngayon, yung isa, ang ginawa niya, nung nalagyan ng ST dito, yung isang kapatid, nagpunta sa ibang barangay. Punta siya sa ibang barangay. Pero pagpunta niya sa ibang barangay, sabi ng mga taga ibang barangay, ST, magdadako ng tupa. So alam na alam, kilala siya. Lipat siya ulit sa ibang barangay. Nung nakita, sheep thief dito ka pa gagawa ng kalokohan na. So lipat na naman siya sa ibang barangay. Hindi siya mapakali. Kasi lahat ng tao, alam ibig sabihin ng ST. Palipat-lipat siya. Pero yung isang kapatid, the other brother, decided to stay. He admit his failure. Inamin niya yung kanyang pagkukulang. Inamin niya ang kanyang kahinaan. Instead of running away, he strive hard to change in spite of challenges and pressures. Kahit may mga pagbubuli outside, kahit may mga pag-iinsulto, he remained in that barangay. After so many years, he strived his best, okay? Nabaguhin ang sarili niya. After so many years, maraming taon nakalipas, people notice the ST sa kanyang forehead. Sabi ng mga tao, what does it mean? Sabi nila, siguro ang ibig sabihin, saint. Because he is a good man. He has changed. Nagbago na siya. A true disciple, walking away is simply not an option. Because for the true disciple, we all know that Jesus is the only source of truth and Savior. And let me end with this. Somebody has said, it is easier to live than to lead, but God may be calling you to stay and stand. Don't walk away. Tell the person beside you, walang iwanan, walang lipatan. Don't walk away. Let's all stand, church. Let's just bow down our heads. I want to pray for you. Let me pray for you right now. Tayo po yung muko. Just want to pray for you right now. Thank you, Lord. Thank you, God. Well, in our silence today, I want you to talk to God. Kausapin mo ang Diyos. Like what I've said, I do not know everyone here, but God knows you. And maybe some of you today, some of you, merong ganong sense of being overwhelmed. Feeling mo parang ikaw na lang lahat ang gumagawa. Nakakapagod, di ba? Or some of us, with all the plans that you have, but seemingly, God has a better plan. A feeling mo you are being opposed. Yung feeling mo, yung plano mo, it's not aligned to God's plan for you and for your family. Some of you, you are being offended. You are being corrected by someone, your leader, your pastor, I do not know. Medyo masakit sa'yo. Madaling umalis ng church Madaling lumipat ng simbahan. Pero ganun din, di ba? Kung lilipat ka, kung hindi mo maaayos yung buhay mo, ganun din ang gagawin mo kung saan naman church ka lilipat. Di ba mas mabuti, ito na yung church na binigay ng Diyos sa'yo. At dito ka aayusin ng Panginoon to make you, to shape you, to be a better follower of Christ. Ano yung mga nasa heart mo ngayon? Meron bang ganong sense of, maybe nandito ka ngayon, but your heart, your emotions, are away from God.
Talk to Him right now. Kausapin mo siya personally, ikaw lang ang nasa loob, isipin mo, you and God. Just talk to Him. And ask the Lord, Lord, give me grace. God, give me grace to keep on going. No matter how hard life is, God. Come on, kausapin mo ang Diyos. Ano yung mga nararamdaman mo? Some of you have doubts about your future, about your career, about your relationship with someone. Uncertainties, you are being confronted with all the challenges. And sometimes you feel na you don't deserve. Lord, di ko deserve tong problema. Nararamdaman natin yan eh. Just open your heart to God. Nandito tayo ngayon. We want to begin. We want to start a new season. We will leave everything, any burdens that we have right now in our hearts. We will face another week. Haharap tayo sa panibagong linggo. May panibagong sigla. May panibagong pananaw. Sige, kausapin mo ang Diyos. I'll give you time. Huwag mong pakialaman yung katabi mo. Kausapin mo lang si Lord. What's in your heart? God is listening. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Just keep on talking to God. Sige, just you and God right now. Thank you, Lord. God knows your heart. God knows your pain. God knows your worries. God knows your concerns, everything that burdens you right now. And to some, maybe things are going well. Thank God. Praise God for you. But keep on hanging. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong dilim at sasambahin ka sa takulim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa takulim. Kung meron man sa atin dito na you want to be prayed for, can I invite you to come forward? You're not coming to me. You know that you are coming to God. I want to pray for you as we continue to sing this song. Just want to stay in the covering of God. Just come forward as we continue to worship Him. Come on. Sige po, kahit yung mga nasa taas, you can go down and join us here. O Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga sa ligan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo
I want you to look at me. I want you to look at me right now. Ito yung kailangan ng lahat di ba? Yung lilim kay Lord, di ba? We all need this. Kasi yung battle out, we will never survive the battle outside. We need God's covering. Itong lilim, okay? But let me tell you this. I've said this before, okay? Hindi lang lilim, lalim kay Lord. Okay? Lalim din kay Lord, This is the best foundation. Alam niyo yung bolar dun sa Naiya? Ang babaw, di ba? Kasi hindi naman malalim hindi naman ganun yung bolar dapat, di ba? Aesthetic lang Pero kung yung bolar malalim, kahit anong impact, hindi tutumba yun, wala sanang namatay Sa atin ganun din kung ano yung lalim natin kay Lord, ano man impact, pressure coming from outside, you will remain standing still. Mananatili ka, nakatindig pa rin kay Lord. So hindi lang covering, that is good. That is good yung covering. But we need to keep on growing. Lalim kay Lord. Amen? Let's raise our hands to God. I'll pray for you right now. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo. And we, as you have said, come to me. Those who are weary and heavy laden. You promise us that you will give us rest. Yung kapahingahan ang kailangan namin sa mga napapagod. Kapahingahan, I speak rest to those who are tired in the name of Jesus. I speak peace to those who are confused and lost. I speak the strength of Jesus to those who are weak right now in the name of Jesus. And I speak the wholeness of God to those who are broken right now. Salamat po, Panginoon, as our hands raised. Lord, ibig sabihin, surrender kami sa kalooban mo, dakilang Diyos. Not to our own will, God, but to your will, Lord. And this is the best that we can do, God, in this journey, God. Salamat po, Panginoon. There will be tests. There will be challenges for us to walk away from you. But as long as, Lord, that we will continue to go deeper in your word, God, we will remain standing for your glory, Lord. And I pray, God, patuloy kaming titindig sa inyo, Panginoon. Lalalim sa inyo, Panginoon, sa aming pagpapatuloy na magpailalim sa inyo pong kalooban at kapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Alam mo ang mga nasa puso ng bawat isa dito. Thank you. Salamat po. Right now, place your hand in your heart right now. Just thank God. Pasalamat lang kayo kay Lord. Tanggapin nyo whatever restoration that you have received right now. Salamat lang kay Lord. Thank you for restoring my life. Thank you, God, for giving me peace. Thank you for giving me hope. Thank you for giving me the strength that I need, God. Thank you for the wisdom, Lord, right now. In every decision that you will take this coming week, that wisdom, receive that wisdom from the Lord. Tanggapin mo ang runong galing sa Diyos. Thank you, God. Come on, just thank God right now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. At Panginoon, pinapanalangin nga po namin na mga salita niyong ito na tinanggap po namin, magpapatibay pa, magpapalalim pa, at sa bawat pagharap namin sa buhay, anumang offenses, anumang rejection, Panginoon, anuman na mga red direction na ginagawa niyo sa buhay namin, o anuman, Panginoon, na nakikita namin na parang mahirap para sa amin, ay lagi po namin napiliin na sumunod at manatili po sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa bawat isa. At ngayon nga po, Panginoon, hinihiling nga po namin ang inyong pagpuspos na patuloy ng iyong banal na Espiritu. Suguin niyo kami mula po sa lugar na to na puspos ng iyong banal na Espiritu. Ingatan at pagpalain kami, 10 ng aming mga pamilya. Maraming salamat po kay Pastor Joy, kay Pastora Waway sa kanilang ministry, Panginoon. Salamat sa salitang nahayag din po ngayon at patuloy niyo silang pagpalain at ingatan at gamitin pa lalo. Maraming pong salamat. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid po namin galing po ng Ireland, kay Jerome, kay Pam,
Niling namin, Panginoon, ang pagsugo nyo sa kanila at mula po rito, anumang natanggap nila rito, babaunin nila, Panginoon. At magiging blessing nga po ito sa kanila at sa kanilang church po doon. Patuloy silang magliliwanag. Gagamitin nyo sila mightily doon nga po sa Ireland. Maraming pong salamat. At kami man, Panginoon, suguin mo kami mula rito, hindi lamang para tumanggap ng pagpapala mo, kundi para maging pagpapala pa sa maraming tao. At tinatanggap namin ngayon ang basbas nyo sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. At ngayon, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo at maranasan niyo siya sa araw-araw ng inyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen at Amen.